DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas, magandang umaga at happy Independence Day sa ating lahat. Ayan, 127th ngayon ang araw ng kasarinlan. Pero tayo nga ba ay malaya na? Tayo nga po ba ay malaya na rin sa kahirapan? Abaya, yan po ay bahagi ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanina. At isama rin mo nga mamaya, yung talumpati ng Pangulong Marcos dyan po sa harapan ng monumento ni Gata Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ayan, sinasabi ng Pangulo kanina, ilan lamang doon sa bahagi ng kanyang talumpati. Ayan, mahalaga ang kasarinlan, mahalaga ang pagkakaisa, at siyempre, ayan, iwasan ang mga manhid. Ayan, at siyempre ang pagkakaisa at serbisyo sa bayan. Katulad na lamang ng maiyahan ba sa kahapag kainan ang ating mga kababayan, at yung mga kababayan natin meron bang mga mabibiling gamot para sa kanilang mga kapansanan. So yan po ay ilang bahagi lang po, mahabigan, Ayan, kailangan, ang sabi ng Pangulo, mapanatili ang karapatan, kalayaan at proteksyon ng sambayanan ngayong araw po ng kasarinlan. Kaya lang, Mr. President, ayan, kumbaga ay bilang Commander-in-Chief, bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas, kumbaga, Mr. President, nasa inyo po ang bola. Ayan, nasa inyo po ang pagtitimon para po sa kaunlaran, ayan, para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Bayan. Alamin natin ang update dyan sa daming ngayon actually buong Pilipinas po yan na mahabigan. Ang ating mga LGUs may mga celebration po ng 127th Independence Day. Mula dyan sa Luneta,
Abay dito sa Cultural Center of the Philippines, meron din po mga kaibigan, ha? Kaya ang daming mga bus dito sa paligid namin sa Star City, sa DCRH, at maging dun sa monumento ni God Andres Bonifacio sa Caloocan, o yung mga brethren nga pala natin, ha? Mga Freemasons po mga kaibigan, katulad ni God Andres Bonifacio, Jose Rizal, Marcelo del Pilar at iba pa natin mga bayani. Ang mga Freemasons po mga kaibigan andyan din po kasama sa celebration ngayon dyan sa Luneta. Ayan, siyempre sa Luneta, ha? Andyan yung aming Grandmaster. Ayan, mga officers ng Freemasonry sa power ni Grandmaster Raul Canon. Diyan sa monumento, Caloocan, meron din po dyan sa may Malolos, Bulacan, sa Barsowen Church, ha? At iba pang, dyan sa Pinaglabanan, dyan sa may San Juan, at iba pang lugar po, mahabigan. Pero balikan natin. Daming bayan. Himayin nga natin ang mensahe ng Pangulong Marcos sa selebrasyon ng ating ng ating kasarinlan ngayong araw. At ang tanong po ay ito kaya ay may isa sa katuparan sa loob pa ng natitirang taon ng termino ng Pangulong Marcos. Aris number 14 mula sa Rizal Park, mula sa Luneta, mula sa dating Bagumbayan Field. Let Narciso please come in. Lakay, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aktibidad kaugnay ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Inumpisahan ito sa pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa Rizal Park sa Maynila na sinundan ng pag-aali ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Sinakyan ito ng matataas na opisyal ng gobyerno at dignitaries. Pagkatapos ng commemorative rites, ginaganap ngayon ang Parada ng Kalayaan 2025 sa Quirino Grandstand. Bukod sa military parade, tampok dito ang mahalagang kasaysayan sa mga pinagdaanan ng bansa para makamit ang kasarinlan. Napapanood din ang festival performances ng iba't ibang rehiyon. Sa kanyang Independence Day message naman, Lakay, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at kabayanihan ng mga individual na siyang dahilan ng tinatamasa nating karapatan at pribilehiyo ng pagkakaroon ng sariling bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kalayaang ipinaglaban ng mga ninuno ay nagsilbing inspirasyon sa mga henerasyon na gumawa ng mga bagay na nagsusulong ng kapakanan ng lipunan at sambayanan. Kaya naman marapat lang anya na pahalagahan ang pamanang ito sa pamagitan ng pagpapanatili ng karapatan at kalayaan at matiyak na magagamit ang mga ito sa ikabubuti at pagtatanggol sa mamamayan. Sabi ng Pangulo, dapat magpatuloy ang taglay na tapang ng mga ninuno habang ipinagtatanggol ang bayan laban sa mga nagnanais na pahinain ito. Lakay? Ayan, yung mahaba yung mensahe ng Pangulong Marcos kanina, ha? Ayan, yung serbisyo, ayan, sa ating mga kababayan, di ba? Sa pagkain, sa gamot, paglutas sa kahirapan. At yung mga manhid, ayan, yung mga may mga sariling interes sa halip na interes ng bayan. Oo, Lakay, ayan, malaman ang mensahe ng presidente. Ayan, binabanggit niya yung manhid sa hinaing ng daumbayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng bansa. Yan, kaya dapat daw yung mga kagawad ng pamahalaan huwag sayangin yung pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa kanila. Yan daw kasi ang sigaw ng sambayanan ngayon, Lakay. Kaya lang siguro sabi ko nga nasa presidente ang pagtitimon dyan. Kung yung mga opisyal natin sa gabinete yung hindi na maganda ang performance inire-reshuffle, inilalagay pa kung saan-saan. Ayan. At yung iba ngayong ilang opisyal natin ngayon dahil patapos na ang termino ng Pangulo, abay may mga nagmamadali, kanya-kanyang subi na ngayon. Yan ang dapat tutukan ng presidente, di ba? Diyan sa OWA na lang. Ito naman BID. Yung mga solusyon, Lakay, para mapaginhawa yung buhay ng mga Pilipino. Sabi niya nga dapat bilisan yung pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan
at taasan daw yung kalidad ng serbisyo. Yan, iwas po yung mga pagkukulang. So, yan ang hamon sa pamahalaan ngayon, Lakay. Yes, sa natitirang 3 taon ng presidente sa puder sa Malacanang. At after ng flag racing dyan sa Luneta, Misalet, anong oras yung Van de Honor? Diretso ba sila sa Malacanang after ng celebration dyan sa Luneta? Oo, Lakay. Yung sa Rizal Park kanina ay yung flag racing at saka wreath laying ceremony. Ngayon naman sa Quirino Grandstand ginaganap yung parada. At mamayang hapon pa, Lakay, yung Van de Honor sa Malacanang alas 5 ng hapon. Alas 5 pa ng hapon. Ayan. Oo, Lakay. Dati 10 o'clock yata after sa diretso sa Malacanang eh. Ngayon hapon pala. Anyway. Hapon pa, Lakay. At doon sa Van de Honor kakanta ba ang Pangulong Marcos ng You Are Wonderful Tonight? Baka natin lang kasi kung may saan ba yun? Ano bang tawag doon? May performance si Presidente. Saan ba kumanta si sa Singapore ba yun? Yung Shangri-La Summit ba yun? Yung di mo napanood yun, may padala sa si Jim Gomez sa Associated Press Ayan. Kumakanta ang presidente ng awitin ni Eric Clapton na Wonderful Tonight. Ang nagigitara si Prime Minister Wong ng Singapore. Oo, yun Lakay nung bumisita dito. Dito ba yun? Kaya pala siya nakabarong. Official visit niya. June 4. Abay, kahapon ko lang napabasa ba? Okay ito Magaling magaling palang mag-gitara si Prime Minister Wong, ha? Ayan, nag-rehearse ba sila? Mukhang impromptu yun, Lakay. Impromptu ba yun? Aba, ang galing palang mag-gitara itong si Prime Minister Wong ng Singapore, ala Eric Clapton, ha? Ala Congressman Marcelino Libanan. Ang galing sa plucking. Anyway, so yan, tapos na ba? Hanggang anong oras ba ito mga parada diyan sa Luneta, Michelet? Oo, mahaba ito, Lakay. Hindi lang natin alam kung hanggang anong oras ito aabutin, pero alam naman natin kapag ganitong Independence Day Parade ay marami tinatapok, lalo na ngayon, hindi lang history, pati yung mga festival, Lakay, ng iba't ibang rehiyon. Maganda mga parada, parang aliwan fiesta lang. Oo, Lakay, tama. Ayan, kakaibang Independence Day celebration natin ngayon. Dati nung araw nagpalipad na ba ng ng mga fighter jets diyan na nagbubugan ng kanina. Yung flyby kung tawagin. Assets, oo. Pinakita rin yung mga assets natin. Ilang tangke, ilang Hindi ko nabilang, Lakay, pero marami-rami na rin. Marami-rami ba? Nakikita lang natin kapag ganitong may okasyon. Ayan, hindi pa kasama yung mga nakatalaga sa mga EDCA sites, ha? Asset pala na Amerika yon. Anyways, atin lang ibinidala kayo. Ayan, okay. Sana nga Mr. President, ang yung mensahe sa ating araw ng kasarinlan. Abay, yan po ay may sakatuparan, Mr. President, sa inyong 3 taong nalalabing panunungkulan sa bayan. Ms. Let, thank you and good morning. Happy Independence Day. Happy Independence Day, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Let Narciso mula sa Quirino Grandstand, mula sa Rizal Park sa Luneta. Ayan, marami nagtatanong bakit ba maraming mga mason pagka Independence Day? Para po sa mga hindi po nakakaalam kasi mahabigan, ang Philippine Revolution, ayan, sabi nga ni General Emilio Aguinaldo, kaya ito ay naging matagumpay. Nagkaroon tayo ng kasarinlan, independence. Ito po ay ang mga nagplano po ng revolusyon ay mga mason, mga Freemasons. Ayan, sabi nga ni General Aguinaldo, ang Philippine Revolution was Masonically planned and Masonically executed, kaya ito po ay naging matagumpay. Sino-sino
di siyempre, ayan, sina Gat Andres Bonifacio, kaya nga nandiyan ang Katipunan, ayan, Gerald Aguinaldo, ayan, General Antonio Luna, ayan, of course, hindi lang sa armadong pakikibaka, ayan, Jose Rizal, abay, andyan din po ang mga propagandista noon, ang Father of Freemasonry, Marcelo H. Del Pilar at marami pa. Ayan, Gregorio Del Pilar, ayan, karamihan po sa kanilang mahabigan ay ayan, sa maging religious sector. Ayan, yung first rebel priest, Monsignor Gregorio Aglipay ng Iglesia Filipina Independiente, Aglipayan Church. Siya rin po ay kasama sa mga nanguna sa Philippine Revolution na resulta ngayon ng ating pinagdiriwang na araw ng kasarinlan, Independence Day. Daming bayan. Standby Gisela Ricafort, standby Val Gonzales. Narinig ko si Val Gonzales kanina. Ano ba ang mensahe ni Senate President Chis Escudero, ang guest of honor ni Speaker dyan sa Malolos, Bulacan? At si Speaker, siya ba ang Edwin? Sino ba ang Gohas? Ayan, sabi nga namin ni Kuyang Rene Casibang, ayan, abay, very merciful Attorney Jun Samaniego, ha? Sabi nga natin ni Secretary Dong Mendoza, ha? Sino ba ang guest of honor ni Speaker? Dati-dati dyan sa monumento si ano naman Speaker Ferdinand Martin Romualdez, na mukhang may head-on collision ngayon kay Senate President Chis Escudero. Ayan. Alam po niyo, mga kaibigan, nakakaasar na di ko alam kung matutuwa ka rito, ha? Ang labanan po, mga kaibigan, ng Senado at ng Kamara de Representantes, ayan, sa issue po ng impeachment, ayan, parang nagpapasahan ng bola, ano? Sabi nga natin, parang labanan lang ng mga magagaling na basketball team ng PBA nung araw, ha? Parang ang away ng Senado at Kamara de Representantes ngayon, classmate Manding Bahakan, Boy Pecson, Attorney Yuli Sevilla, parang ang labanan ng Senado at Kamara ngayon, mga kuya, ha? Abay, mga classmates, parang labanan ng Crispa Toyota. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, alas 8:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Bilib. Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na Pinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng kanda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:37 at good morning, Good Lakay. morning. Happy Independence Happy Day. Independence Day, Lakay. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan, isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Just maraming na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Of course, hindi ko makakalimutan, Lakay, ang aking bayang sinilangan, ang Jubilar Albay. Kaya natutuwa tayo sa'yo si Atty. Jonas Samaniego. Bakit? Kaya tuloy may regalo sa'yo. Ay, thank you po. Ayan, thank you po. Mamaya daw bibigay sa akin nila. Ayan. Sabi ko nga naalala. Siyempre naman. Sobrang na-touch naman ako, darn. Akala ko ano ka ngayon Pipilipinyana. Filipiniana. Oo, alam mo Lakay, nawala sa isip ko. Ganun ba? Oo, pero okay lang. Alam mo kung bakit? Bakit? Machi-machi na naman tayo. Tingnan mo. Nga, Diba? Bakit kaya ganun? Oo nga, red Itinadhana and blue, talaga na blue. maging tandem tayo, Lakay. Ayan, Oo. pareho ang natin, ang taste at saka vibes. Oo ano nga ba, ha? Kaya nahahawa tuloy ako sa'yo. Ayan. Charot lang.
Actually, Lakay, alam mo ba, sinong ginagaya ko sa outfit ko today? Sino? Si Sandrisa. Oh. Oo, nakita ko yung kanyang, pinakita sa akin ni Kyle yung kanyang pagbati sa araw ng kasarinlan. Ganyan ba ang damit niya? Ganito lang. Ay, may pa one ba? shoulder talaga. Oh, sabi ko, iba talaga ang talagang pinocus pa ng TV. Talaga. Asan? Sa'yo? Hindi, sa akin, Lakay. Akala pero ko. nakita ko sa... Ano yung forma yung pang 2028 na ba yan? Hindi naman. Pang-bagets. Pang-bagets. Oo, talaga. Pang-bagets. Speaking of bagets, itawagan natin ang bagets na nasa Kawit ngayon. Oo, Lakay. Abay, kung ang Pangulong Marcos ay siya ang guest speaker sa Rizal Park, sa Luneta. Abay, dyan sa Malolos, Bulacan, sa Barasuen Church ay Senate President Chis Escudero. Kahit talaga, ha? Ba't nyo binabansa kang Senator Kilay? Grabe naman sila. Grabe kang makabas, ha? Ayan. Kasi tinalo pa rin. Hindi kasi ganun talaga, Lakay, kapag alaga ng ng wifey. Alaga ni Miss Hart. Ayan. Alam mo naman yan, Hart. Lakay. Sobrang yan, high maintenance yan. Ayan. Kaya lang SP Cheese. Ayan. Pagka nagpapa-facial ka, huwag mo na i-float pa sa social media. Ayan, nababasa. Kaya pala ang bagal-bagal ang Senado, nasa beauty parlor. Hindi mo gayahin sila, kay nagbibilad lang sa araw. Ano lang yan, pinaglumaalan ng kabatiti. Effective ba yan, Lakay? Yung lufa ba ang tawag doon? Effective nga yun. Ganun ang panghilod namin sa probinsya. Oo. Akala ko binababad mo sa pipino yung mukha mo. Hindi. Ba't ko babad sa mukha ko? Di kainin ko na. Pwede naman, after mo ibabad. Teka muna, si Giselle muna. Sino ba ang guest of honor speaker dyan sa Kawit, Cavite, Giselle? Dati-dati si Chief Justice o kaya naalala ko, Senator Bong Revilla. Sino ba ang bisita ngayon kanina? Panauying Pandangal. Diyan sa celebration ng Independence Day sa Kawit, Cavite. Ayan, ang palasyo ni dating General First President Emilio Aguinaldo. Pero meron daw job fair ngayon dyan, ha? Oh. Aba, ilang agencies naganap daw ng domestic helpers para sa Middle East, ha? Naku, di ko'y gusto ito. Middle East na kayo. Pwede ba? Actually, yan nga may panukala si Senator Loren Legarda noon Dapat ituloy mo ito, Senator Loren, ha? Huwag nang magpapadala ng mga domestic help sa Middle East dahil, hindi naman lahat, pero marami ang napapariwara dyan, ha? Lalo na Lakay yung mga biktima ng mga sexual abuse. Kung lalaki nga, totoo, Lakay, di ba? Lalo pagka gwapo ka, makinis ka. Kaya alam mo, Lakay, pinsan ko, siya ay LGBT, nagpabigote. Ganun ba? Dahil hinara siya ng mga Arabo. Maputi kasi siya, Lakay. Makinis. So, ginawa niya, nagpabigote talaga siya. So, mula na ng bibigote siya, wala na. Medyo... Hindi na siya inaalok ng salikdugdug. Sabi nga, Lakay, elbow na sa kanila yun. Ganun ba? Medyo dirty look na siya. Ganun. So, kailangan kung makinis ka dyan. Dapat manly ka talaga, Lakay. May kalalagyan ka. Ayan. May bigote nga yung kasama namin dito, kasama natin announcer si Jim Ferrer, ha? Macho na 'yon, ha? Di bigote pa, ha? Abay nililigawan ng Arabo noon. Baka LGBT yung Arabo. Sa Arabo LGBT hindi sila nagtatago lang yan. Lalo mga... Pero bawal yata sa kanila Lakay yung lantad, 'di ba? Ay, oo. Pero parang kasi sa kanila Iba kasi ang nila Lakay. Ibang-iba yung... Lalo yung mga mahirap na Arabo, yung mga hindi kayang bumili na asawa. Kasi binibili ang asawa. Ayan. Grabe naman. Kaya... pati... Mas okay siguro sa na lang Lakay. Taiwan, Thailand, Vietnam. May mga magagandang... sa Vietnam wala yata. Sa Vietnam wala masyado. Maganda ang treatment sa mga Pilipino. Sa Taiwan, Lakay, wala Hong Kong, kang mababalita. Taiwan. Ayan. Japan. O kaya saan pa ba, ha? Wag lang sa Middle East. Daming bayan.
Mula sa Kawit, Cavite, mula sa palasyo ni General Emilio Aguinaldo, arrest number 15, Giselle Ricafort. Please come in, Giselle. Lakay, maagang pumosisyon yung Kalayaan Job Fair dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite bilang bahagi ng pagdiriwang sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Inorganisa ng PESO o nitong Public Employment Service Office ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite, 28 kumpanya sa iba't ibang larangan yung on the spot na mag-hire ng mga manggagawa ngayong Independence Day. Kabilang dito sa participating company yung Sunbless Manpower and General Services Incorporated, Excel Pro Placement and Services Incorporated, Elite Ginjai Marketing Services Incorporated at ProTemp Incorporated. Ayon sa PESO, naghahanap din yung ilang agency ng mga overseas Filipino worker na nagdanais naman na maging domestic helper sa gitnang silangan. Mayroon lang pre-registration sa official Facebook page ng PESO, pero para sa mga nagdanais na mag-apply at magpresenta naman ng kanilang mga resume dito sa kanilang pwesto sa Aguinaldo Shrine, pinapayuhan yung mga aplikante na magdala ng maraming resume at sariling ballpen at magsuot ng angkop na kasuotan. Kaninang alas 7 lakay ng umaga, pinangunahan ni Chief Justice Alexander Desmundo yung pagtataas ng katawat sa Pilipinas. CJ pala ang nandiyan kanina, ha? Yes, lakay siya yung panauhing pandangal at siya yung nagtaas ng watawat nga ng Pilipinas dito sa makasaysayang balkonahin ng Aguinaldo Shrine at pinaunahan din niya yung pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo na mula naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin lakay yung naging bahagi ng kanyang talumpati kanina. Ang ating kalaban ay hindi lamang mga dayuhang nagdanais na sakupin tayo, ngunit ang katiwalian, kawalang pakialam at pang-aabuso na nakikita natin sa sarili nating bakuran. Ngayon, hindi lamang sa larangan ng digmaan makakamit ang ninanais nating pagbabago. Ito ay nakakamit na rin sa mga hukuman, paaralan at kung saan paman kung talagang gugustuhin natin. Ang kalayaan ay hindi isang gantimpalang ibinibigay dahil natapos ang ating pagsusumikap. Ito ay isang layuning araw-araw nating pinagtitibay. May mga kababayan din tayong lakay na dumayo dito sa Aguinaldo Shrine upang makibahagi nga sa selebrasyon. Kasama na yung pagkuha ng mga larawan at ng mga video dito sa makasaysayang lugar. Ito si Giselle Ricafort para sa D0H na sa Pilipinas. Giselle, di mo yata nako yung di ba sabi ng Chief Justice o kayo mga senador at congressman, ayan, huwag niyo kami idadamay sa Supreme Court. Di ba may ganon? Lakay, wala lakay. Wala ba? Oo, lakay, ginusisi natin maigi yung kanyang talumpati, lakay. Iyan lakay yung pinaka yung isa sa mga pinaka tumatak, yung sinasabi niya na hindi lang daw yung kalaban natin, yung mga dayuhan na gustong umangkin sa Pilipinas, kundi maging yung katiwalian, yung mga abuso na mismong nangyayari, nagaganap dito sa sarili nating bakuran. Ay, totoo yan. At SP of Katiwalaan na Chief Justice Alex Desmundo, abay, isusumbong ko sa iyo yung isang judge. Ayan. Bakit? Ano na naman ginawa niya ni judge? Ito another black eye to the judiciary, Chief Justice Alex Desmundo, Justice Mayadasa Marquez, abay, isang judge humingi ng 10 million sa isang nagsampa ng kaso. Ayan. Bakit? Para mabadali. Ayan. Pagkatapos, yung kabila, yung depensa, abay, parang highest bidder. Hiningan naman ng 15 million. Diyos ko, malulula ka, Sister Elo. At hindi pa nagtatapos yan. Nakakaya naman pagiging abogado niyan. Anong abogado? Huwes, judge. Huwes na siya, lakay. Nakakaloka. At bagong appoint pang huwes ito, Attorney John Samaniego. Ang kapal naman ng mukha nun. Ay, talaga. At hindi pa nagtatapos yan. Sorry sa word. At hindi pa nagtatapos yan, Sister L. Ayan, parang owa na nagkakabukulan kaya nag-aaway-away. Ayan. Grabe, ginagamit ang kanyang power. Yes, pagkatapos Sister L, ayan, nagbigay na yung dinimanda ng 15 million na abay humihirit pa ng 10. Grabe naman yung naman yan. Kaya mukhang pera naman yan. Ay talaga ang lupit. Ayan. At hindi lang yan, Sister L. Batang-bata pa si Judge. Ilang taon? Soyang Enyet Sokorap.
Baka pwede i-reformat yan, Lakay. Ayan Kasi ang nga. USB, pagka nakurap, pwede i-reformat. Hindi na pwede i-reform to. Kabago-bago, nagmamadali yata ha? 25 million, di pa nakontento ha? Grabe naman yan, Humirit Lakay. pa ng 10 ha? Ayan, abangan nila sa ating special na balita yan. Thank you, Giselle. Hindi mo pa, Oh, hindi ka pa nag-thank you kay Giselle. Kalimutan ko tuloy na high blood ako bigla Ayan. Lakay, may sinasabi pa pala si Chief Justice Jesmundo, yung sabi niya kanina, yung kasarilan daw ba na ginagamit na natatamasa natin ngayon, dapat daw nating tanungin yung mga sarili natin kung ginagamit daw ba natin yan para lutasin yung kawalang katarungan, pinapangalagaan ba natin yung karapatan ng mga Pilipino, pinipili daw ba natin yung tuwid o ginagamit lang natin yung tinatamasa natin kasarilan ngayon bilang pansariling interes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya Pansariling interes nung nung judge. Kaya idol natin ito si Chief Justice Alex Jesmundo ha. Kaya lang si CJ magpapaalam na na magre-retire na ha. Abay, malapit na ba ang kung di ako retirement nagkakamali, ngayong June yata. Ayan. Oo. This month na? Yes, malaman natin. Kailan nga ba magre-retire si ano? Si Boy G. Alamin natin kay Boy G. CJ Yusek Jomar Canlas. Ayan. Kailan ba magre-retire nga pala? Kuya nga Justice Joe Lopez. Ayan, Ricky Rosario, ha? At mga Maida sa Marquez. Kailan ba magre-retire si CJ, ha? Chief Justice Jesmundo. Daming bayan. Naku, ang higpit niya sa mga justices, ha? Pero grabe lang kayong sinasabi mo, yung judge, ako nga nagulat ha? Ang lupit naman yan. Oo, samantalang bago appoint pa Apo Lucas. Dumaan pa sa inyo ito, Apo. Nakababain. Nakakaya talaga, Lakay. Grabe naman. Ang lupit, Lakay. Kaka-appoint lang. Hindi naman yan. Gumagawa agad ng kabulastugan. Sinabi mo pa, ha? Ayan. Yun, Lakay, alam mo yun yung problema yung pinagkatiwalaan ka. Pero yung tiwalang binibigay sa'yo, sinasayang mo lang. Dahil nga sa pansariling interes. Ang lupit nito, Justice Danton Beser. Oy, Justice Danton Beser, ha? Ikaw, ha? Hindi ka nagpaparamdam, ha? Abay, director ka na pala ngayon sa SBMA. Hindi ka man lang nag-iimbita sa Subic, ha? Hello, Direk. Justice Danton Beser, ayan, kinukusta ka ni PJ, ha? Si PJ Romy Barsa. Daming Sandali lamang at kahit meron tayong celebration o paggunita o ng ating araw ng kasarinlan, abay gunitain din natin ang Kapaskuhan. Very early Christmas. Alam mo naman tong Nino Namba, nandito sa DCRA Sister L. Yes. Araw-araw Pasko. Ayan. Dahil araw-araw ay namimigay ng papremyo salapi ang ninong ng bayan na si Sherwin Alfaro sa ating DCRH Malakas promo. Aba, nandyan ngayon sa may Cavite City. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, sino daw si Judge? Chill-chill lang. Ayan, magandang pakinggan yung kwento kung paano nangyari yung ganyan. Kasi away ito, Sister. Nakakabuhay ng dugo-dugo ka. Alam mo ito, away ng magkapatid na Chinoy businessmen. Magkapatid yung nagdemandahan, Sister L. Sana nagbati sila at ito na lang ang ginano nila, Lakay, itong mapagsamantalang judge na to. Ang lupit, ha? Ayan, abangan nila Lakay, yan. paano ka sa ganyang sinabi mo, paano ka pa magtitiwala sa justice system ng Pilipinas? Yan nga, kaya napakahigpit ang Chief Justice Alex Jesmundo pagkatapos may mga ganitong klase ng huwes. Ayan, di ba?
Na pera-pera na lang. Lagaring hapon at kaliwat kanan. Gusto, lagaring hapon. Kung ang jeepney driver, jingle lang ang pahinga siya, lagaring hapon. Tumanggap na doon sa prosecution, sa nagdemanda. Ayan, sa respondent tumanggap din. Tumanggap din doon sa kabila. Kaliwat kanan. Ang lupit naman nito. Ha? Pera. Siguro ano yan, Lakay? Mahigpit ang pangailangan, nagmamadali. Maraming binubuhay. Okay, gusto ko yun na maraming binubuhay. Ganun lang naman, Lakay, yung mga kayod kalabaw yung maraming pangangailangan sa buhay. Aba, yung 25 million lang, mansion na yun. 10 million pa. 35 million. Ayan. Pero hindi na yata bumigay dun sa huling 10 Ayan. Pero nag-abot sila, Lakay? Oo naman. Akala ko naman hindi sila nagbigay. Nagbigay. Naka 25 million lang. 25 million? Humihirit pa ng 10. Ang kapal talaga ng mukha. Ay, talaga sinabi mo, ha? Tanggalin na yan, Lakay, ha? Teka muna, tawagin mo na si Ninong. Eto na muna ang ating Ninong. Itong Ninong natin, hindi to kurap, Lakay. Ito ay generous. Namimigay. Yes, namimigay to. Actually, sa sobrang gusto niya namimigay, yan araw-araw nasa labas siya. At eto na minsan nga. nag-aabono na raw siya. Lakay, alam mo na. Baka may utang ka pa. Kaya sabi ko sa kanya, ipaalala mo sa akin pagka nakalimutan ko. Kasi kawawa naman. Huwag mo abonohan, salary deduction yan. Kawawa naman yung Ninong natin. Pero ito na ang ating Ninong ng Bayan dahil ang ating Malakash promo ay nandyan sa may Barangay 36, dyan po sa Cavite. Ninong Sherwin, sino ang nahuli mong nanonood at nakikinig na Malakashan sa atin? Yes, Lakay at Sister El, dito sa Cavite City, sa Makasaysayang Cavite City, Lakay. Para maraming utang ang National Historical Commission. Bakit? Bantayog at mga bayani ng Cavite City, Lakay. Ito nakikita mo sa harapan ko, ito yung Bantayog ni Ladislao Diwa. Kilala mo, Lakay, si Ladislao Diwa. Isang sino nga ba siya? Dito sa Cavite City. At siya ay isa sa mga pinuno ng Katipunan. Kasama tong si Andres Bonifacio at si Chodor Plata. Silang tatlo, Lakay, yung nagtatag ng Katipunan. At sila din ay naging malaking instrumento, Lakay, sa maraming pakikipagdigma. Kagaya ng pagkakatalaga niya bilang isa sa mga Sanghay ng leader ng Sanghay na namuno sa himagsikan noong 1896 sa ilalim ni General Mariano Trias. At siya inabidengo sa Fort Santiago at nakalaya matapos nagdaan ng kasunduan ng biyak na bato noong 1897. Talaga? At halal na gobernador ng Cavite. Talaga nag-research ka? Pilipinas noong 1898, Lakay. Yan, at isa rin itong Lakay, Mason. Si Ladislao Diwa. Sabi ko sa'yo lahat na. Ako pa, Lakay, kanina ko binanggit natin kay Angelo Palmones na hindi si General Emilio Aguinaldo nagwagway ng ang unang presidente, si Bonifacio daw. Yung nagwagway, Lakay, ng bandila ng Pilipinas. Sino? Na si Don Bosio, Lakay, ang pangalan niya. Dong Mendoza? Don Bosio. Si Don Don Bautista na siyang sumulat din ng Philippine Act of Independence noong 1898. Isang 21 pahinang artikulo na tinatawag na birth certificate ng Pilipinas na nagdedeklara ng independensya ng ating bansa sa mga Kastila. Pero alam mo ba na dito rin sa Cavite City nakatira at isinilang ang kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas sa si Julian Felipe. Taga Cavite pala siya. Oo. Lakay dito sa Cavite City pinanganak tong si Julian Felipe at alam mo ba na dapat wala tayong pambansang awit? Ganun ba? Kasi, pwede ba yun? Originally, kasama siya dun sa 13 martir ng Cavite. Yung Teresa Martires. Oo. Kasi yung 13, yun yung napatay, yun yung binitay. At ang 14, itong si Julian Felipe. So dapat 14 na martir. Nakatakas. Ang diskarte, Lakay, pinalaya si Julian Felipe noong litigation siya noong 1896 dahil napawalang sala siya dun sa mga akusasyon ng pag-aalsa. Pag-aalsa laban sa mga Kastila. Siya ay napalaya noong 1896.
At mga 1897, siya ay nakilala ni Emilio Aguinaldo. At mga 1898, lakay, kinomisyon siya ni Emilio Aguinaldo para gawin yung pambansang awit ng Pilipinas o ng Philippine National Anthem na itinugtog noong June 12, 1898 dito nga sa balkon ng kanyang bahay dyan sa Kawit, Cavite, lakay. Dyan pala yan. Oo, kita mo naman, ang galing na research mo. Ha? Di na ituro sa Philippine history sa amin yan. Absent lang ako baka noon. nakalimutan na natin lang kayong iba. 14 pala ang martir ng Cavite. Hindi pala 13. Kaya sila yung pinaggawa ng rebulto at kinikilalang 13 martir o 13 martires ng Cavite, lakay. Dapat igawa ng panibagong rebulto si Julian Felipe dahil siya pala ang sumulat at umawit ng ating pambansang awit. Lakay, yan na, isang pinagmamalaki na heritage dito sa Cavite City. Pero pinagmamalaki natin dito sa Barangay 31 sa Cavite City. Itong si Tatay Paralito. Kaya lang, ang dami pa sa kalye. Yung, ayan. Ano po si Julian Felipe? Kasi dayon naman ako rito. Hindi pala ka mag-anak. Hindi pala. Akala ko mag-anak ko ng Katipunero, hindi pala. Oo, tignan mo naman yung kanyang radyo, parang panahon pa ni Mahoma. Parang yung old school na component yan, ha? Radio cassette nung Ayun, yun nga, radio cassette, Naalala ko yung reporter nating si Joy Navarro, yan ang monitor niya nung araw habang nagko-comment ng rally nun. Ang monitor niya, dala-dala yung component niya ganyan. CD cassette. Sabay may tape. Hindi gano'n, no? Hindi ganito ang hawak ng cassette. Yan. Tatay, palagi kayo nagtutuning sa Giza Rage. Kaya lagi na akong pagkagito yan na nakasunin na. Morning habit. Sino pa pala siyang announcer? Si Leo. Dayo makaalam. Bigyan ka agad ng premise si Kuya. Abutan na yan. Ayan. Ayan ang malinis na abutan. Ano din ako? Pati mo sa inyo ano? Naimbag nga sabay sa tayo. Naimbag nga bigat agsapa, Apo. Taga-ano ka, DJ Ilocos, Slovakia, Apo? Nueva Ecija. Ay, kastaya, Apo. Oo. O sige, Apo, ano na niya deta kwa? Deta health ninyo. Ayan, masapol nga uminom ka vitamin E araw-araw, 3 kutsarita para buhay na buhay ang dugo mo. Abutan na ng vitamin E. Bigyan mo ng vitamin. Ayun! Iinom ka na pero dahil akala ko, Sherwin, akala ko hindi niya inumin para hindi maubos. Ayan, i-display na lang sa cabinet. Tama, para hindi maubos. Display sa cabinet. At siyempre meron pa ka termo yan, ang Diesel H na in-bag na bigas. Ayan. At ang Diesel H Grocery. Maraming salamat, biyaya kayo sa awan anyaman na, Apo. Umulan ng biyaya dahil pan ka ng Diesel H. Tatay, ito meron ka pang Diesel H souvenir t-shirt, uniform natin sa pagkinig ng Diesel H. Yan sa inyo yan. Tama, kasi kasyang-kasya daw. Ayan. Alam ni Tatay. Hindi, pang-5 araw po yan. Ha? alam yung linya mo, nang hindi nilalabhan, ha? Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Diesel H. Pero mas laki, para mas malaki yung bibigay na sa atin. No? Ayun, ano yan? Aba. May dala? Lumang dollar, Aba. Japanese money pa yata yan, ha? Collector's item na yan. Aba. Sa malaking bangko sentral, pwedeng kapalitan to. Pwede sa antique shop yan. Oo, ayan, mahal yan. Benta kay Boss Toyo yan. Okay, Manong. Just again, Apo, na imbang bigat. Agan-anad kayo, Apo. Ayan. Maraming salamat sa mga nais manalo na 1,000 pesos lagi tumutok sa Diesel H. Baka na susunod natin winner sa Diesel H Malacash promo ay number 6. Sherwin Batao para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Ayan, biglang na boy si Kuya. Babalikan natin ang mga report. Si standby Edniel Parosa. Nasaan ba si Edniel? Nasa Pag-asa Island ba ito? Nakabalik na Lakay. Nakabalik na, ha? Ilang araw tong nagbabasketball nga yan doon Lakay eh. Saan? Sa Kalayaan Island o doon sa Batanes? May nakita ako parang sa somewhere in Kalayaan Island yata yun. Nakipag-basketball sa mga sundalo sa mga natin sundalo, doon, mga Marines. Talaga. Nagbabasketball, nagsushooting Lakay eh. Ayan, maganda experience yan, Edniel. Ayan, i-share mo sa amin yan, ha? Ayan, natuto na ba lumangoy ito? Hindi mo marunong lumangoy ito? Hindi mo lumangoy ito, sa batsala lumangoy ito. Sa batsa. Delikado buhay natin pag sa batsa lang. Standby Edniel, standby Boy Gonzales, standby June Dimacuta. O nga pala, kumusta ang celebration ng Independence Day sa Mindanao? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Oras, Sister L. 9:10. Sandali lamang, Edniel Parosa, standby Boy Gonzales, standby June Dimacuta. Ayan, good morning muna kay Kuyang Bishop Ephraim Fautagana. Sabi niya, good morning Kuyang. Majority ng 13 martyrs po ay mga brother Masons. Wow. Kaya proud po ang mga free and accepted Masons. Oh, talaga ha? Talaga naman. At si si Gumbursa, wala bang mamasundon? Ayun sa kanilang tatlo. Oo, si Gomez Burgos Zamora. Ayan. Alam mo Lakay, naalala ko na naman yung Gumburza. Yung diba yung hindi alam ng mga estudyante. Yung Majoha. Bakit yan, ka Majoha? Dapat ibalik tinuturo ba yung 3 units ng na Philippine history sa college? Sa college. Lakay elementary. Elementary. Hanggang high school meron. Tama. Tapos sa college pala yung 3 units ng Rizal. Yes, Rizal. Yung Rizal Life Works and Ethics something. May ganun Lakay eh. Inabutan ko pa yan eh. Ayan, first year college sinuturo. Pero alam mo Lakay, ang maganda dyan pag elementary, naalala ko kasi ako doon, pinanlalaban ako doon. History Lakay. Ang mga tanong doon, lahat parang kakabisaduyo yung history, di ba? Memorization kaya yan. Yes, oo. Ayan, magyaba ako ng konti. Ayan. 100% ako dito. Di ba? Alam mo Lakay, panlaban ako ng school ko sa history dati. Ngayon, hindi na. Nakalimutan ko na yung iba. Majoha ka na rin. Hindi. Yan ang hindi ko makakalimutan. Kasi mga basic parang information ng history natin yun Lakay. At saka Philippine History at GMRC. Yes. Actually, yun yung mga natin Lakay. Yun yung time natin. Yes. Kasi yung time mo na, abutan ko pa rin naman. Yung pagtawid na sa amin na yun. Para mo sinasabing 19 hanggang 20th Congress yan. Daming bayan. Alamin natin, report mula kay Edniel Parosa. Eto, Senado, walang otoridad na magbalik ng articles of impeachment. Wait lang, bakit? Ito ba talaga? Okay. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sino naman na nagsabi dito? RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kinwestiyon ng persekusyon ng otoridad ng Senado na magbalik ng articles of impeachment kaugnay ng proseso ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa lungsod ng San Juan ngayong umaga, iginiit ng isa sa 12 miyembro ng House Prosecution Panel na si Congresswoman Bel Zamora na walang ang ginawang remand ng Senado na tumato yung impeachment court kayong naglabas din naman sila ng summon sa Vice Presidente. Paliwanag ni Zamora, nangangahulugan kasi ang summon na gumugulong na impeachment proceedings at nasa jurisdiction na nito si VP Sara. Sabi ng kongresista, kasado pa lamang silang magmosyon para humingi ng paglilinaw sa akbang ng mataas na kapulungan, pero hindi ibig sabihin nitong sila naman ay kokontra sa Senado o sa impeachment court. Pakinggan natin si Congresswoman Zamora. Again, they issued summons, so it does not make any sense that they will return the article of impeachment. Ano po yung i-attach nila sa summons? Siyempre, kailangan nilang isama yung articles doon sa summons kasi yun po yung sasagutin ng ating Vice President. Yun po, maski hindi po nakalagay sa rules nila yon, wala po silang authority.
Gaya ng obserbasyon ng ibang miyembro ng panel, naniniwala rin si Zamora na may delay na ginawa ang Senado sa naturang proseso. Sa kabila nito, at ng pag-adjourn ng 19th Congress, tiniyak ng opisyal, nagugulong pa rin ang impeachment at hindi na kailangan pang magpatawag ng special session para rito. Muli, pakinggan natin si Congresswoman Zamora. We saw the delay. We don't know their personal reasons for delaying it. So I don't want to think that there's huge malice behind it. But we all saw that there was delay. Ang tinig ng kongresista ng lungsod ng San Juan, ginawa ni Zamora ang pahayag nang siya'y manguna dito sa selebrasyon ay ika-127 anibersaryo paggunita sa Araw ng Kalayaan sa Pinaglabanan Shrine. Ang orihinal lakay at Sister L na puno o na guest dito ay si House Speaker Martin Romualdez, pero siya ay no-show. Ang tanongin naman si Congressman Zamora kung bakit wala ang pinuno ng Kamara ay hindi niya rin batid ang rason, basta't siya ay nagbasa ng mensahe ng House Speaker na nanawagan naman ng pagkakaisa para sa kinabukasan, wala nang makamtan ng Republika ang kalayaan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Yan ang malungkot dito, mga political leaders natin, Sister El. Yes, Lakay. Nanawagan ng pagkakaisa pero away-away. Oo nga eh. Sa Senado at Kongreso na lang. Yung dalawang kapulungan, mataas at mababang kapulungan, na nag-uumpugan sila. Oo, ayan. Ako nagulat din nung ipinasa yung ibinalik ng Senado Impeachment Court yung ano ka ba, Lakay? articles of impeachment. Volleyball ayan. to, volleyball. Kaya nga parang labanan ng Crispa Toyota ito eh. Volleyball, basketball, lahat na ng pagpapasa-pasa ng bolang laro. Pinagpapaliwanag pa ng Senado ang Kongreso ng bakit daw magbigay ng certification kung wala daw bang nilabag na 1-year ban rule. Doon sa konstitusyon. Constitutionality kasi ang impeachment po dapat isa na isang taon. Kasi yung 4 articles of impeachment na-file na kasi February 5 na. Lampas na ng 2024. Yan ang kinukesyon naman ng Senado ni Senator Cheese. Pito naman yun. Sabi naman ng Kongreso, sinabi at tinanggap nyo na eh. Pagkatapos yung pangalawa, ayun daw, kailangan daw bang makisali ang ipasa sa 20th Congress. Sabi ng Kamara, ba't isinasali ang 20th Congress 19th Congress ang pinag-usapan? Wala pa sila. Outside the equation pa ang 20th Congress. Wala pa. So yan ang pumahabi na ilan lamang sa ano. Pero ang pinagtataka pa rito, equal body. Ayan, ang Senado at Kongreso, sabi naman ni Senator Cheese, hindi na equal body kasi kami na ang senator judges. Ayan, korte na kami ngayon. Ayan, pero impeachment court na kayo, kaya parang sa korte yan, pwede namin utusan yung prosecution. Ayan, ikaw. Magpaliwanag, i-clarify mo ito. Pero Lakay, sabi nga ni Attorney Mac kahapon sa interview ko, sabi niya, itong mga senador na to, mga nag-aabogado. Sabi niya, hindi ba nandun kayo para maging West? Pero lumalabas na para kayong mga nag-aabogado. Sabi niya. Yun yung sabi Attorney Mac. Basta yun sa kanila. Sabi niya anong kalokohan yan? Anyway, ano pang hinihintay? Masalimutong ano na yan, Lakay. Kasi, pag ako ang Congress, di ko tatanggapin yan ang House of Representatives. Kaya nga doon nila tatanggapin Ayan. Kaya lang, paano yan? Stalemate. Paano mangyayari dyan? Chief Justice Alex Jesmundo Sir. Ayan. Ipapasa sa Supreme Court. Ayan. Baka matapos sa impeachment 2028 yan na, 2028 na. Panggulo lang. Hindi nyo na lang yung tapusin kung gusto nyo yung tapusin yan. Salip na pag-usapan, katulad ng wage increase, nabaliwala na. Ayan, diba? Dapat kasi kayo pagpaliwanagin na lang yung dapat pagpaliwanagin at magdesisyon. Yan ang problema. Sabi ni Lee Kuan Yew, the prime of the Philippines is too much politics. Daming
Guys, ito naman, mga veterano nakaisa sa pagdiriwang ng araw ng Kasarinlan dyan naman sa Manila Norte Cemetery. Nandyan si RH29 Boy Gonzales. Boy! Nakiisa nga, Sister El, lakay na yung mga veterano sa pagdiriwang ng 127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ginunita nga ng mga veterano ang Araw ng Kalayaan dito sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolución sa Manila Norte Cemetery. At dito nakalibing ang labi ng marami mga sundalo nakipaglaban sa kalayaan ng Pilipinas. Nagsagawa kanina ng wreath-laying ceremony, pinangunahan ng mga veterano kasama ang kanilang pamilya. Dumalo rin siya naturang aktibidad si Manila Vice Mayor Yu Serbo, National Historical Commission of the Philippines at Veterans Federation of the Philippines. Bagamat kanina ay medyo umambon na nairasma ng mga programa at binigyan pugay ang bawat veterano dahil sa mga nagawa para makamit ang kasarinlan ng bansa. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Daming bayan. Nasaan na si Val? Gusto ko malaman yung mensahe ni Senate President Chis Escudero sa Bulacan kanina. Ayan, nanawagan din ba ng pagkakaisa? Para napaka-ironic naman lakay kapag gano'n. Tapos yung nangyayari opposite. Ayan, away na sila ngayon. Hindi naman congressman, si speaker. Ayan. Lakay, paano magkakaisa ang sambayan ng Pilipino kung yung mga leader natin hindi nagkakaisa? Sinabi mo pa, sister. Yan ang sinasabi ko nga kanina. Ha? Kaya Mr. President, nasa inyo po ang bola. Daming bayan. Sandali lamang, June Di Makuta. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Pero teka muna, batiin mo natin ito. Baka di magpakain. Sino yan, lakay? Abay, Mr. Kleng Campanilla. Aba, Mr. Kleng. Ayan. Abay, sabi ng mga taga Sandigan 82 magpainom ka daw ng emperador. Ayan. Ito ang dapat magpainom ng emperador, ha? Sino yan, lakay? Si Bossing Winston Ko. Ang bagong, hindi lang emperador ang ipapainom niyan, lakay. Abay, siya po ngayon ang President, CEO ng Emperador International. Ayan. May mga bago ba silang lakay? Alak? Alam ko meron eh. Merong bago, marami silang bukod sa Emperador. May mga whiskey pa, may mga scotch. Mga ganyan. Scotch. At pinalitan niya si Ninong multi-billionaire Andrew Tan bilang President and CEO ng Emperador. Dahil si Ninong Andrew Tan ngayon ay siya na ang Chairman Emeritus. Ayun. Yan yung balita negosyo kahapon ni Sofia Lakay. Ayan ba yan? Yes. Di ko nabati Di pa congratulations at happy birthday Congratulations sa Bossing Winston Ko. Alaba tayo dyan. At congratulations din kay Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Justice, ayan. Abay, binabati ka na ng Sandigan Golfers. Ayan. Nag-aalala po sila. Baka ngayong justice na kayo ng Supreme Court. Wala nang time baka yan. Hindi na kayo makapaglaro ng golf. Ayan. Wala nang time yan, lakay. Kasi mahigpit si CJ Alex Jesmundo. Mga justice, walang golf-golf doon yan. Walang golf-golf Kung gusto nyo kayong paluin ko na. Kundi, papatal kayo ng principal. Ayan. Anyway, pinapabot ng Sandigan Golfers kay Justice Raul Villanueva ang kanilang pagbati. Ayan. At bon voyage kay Kuyang Colonel Joseph Dator. Aba, ang ating military attaché sa Spain, abay pabalik na pala sa Espanya. Ayan. At malungkot na balita mga brethren, si Kuyang dating Governor Lara ng Cagayan drop his working tools kahapon. Kaya ang ating kapatiran, sabi ni Kuyang Joshua, yan Wilson Rodriguez, ay mga brethren sa mabinilad sa Apari Cagayan at together raw nagpapaut ng pakikiramay sa pamilya ni Kuyang dating Governor Lara ng Cagayan. Daming bayan. Report
Yan na lang kay si Val. Hinahanap mo si Val eh. Sandali lamang, Val. Ano ang mensahe ni Senate President Chis Escudero? Ayan. Para gwapo, magpaparlor. Ano ba? Wala namang masama daw doon. Huwag na lang i-post. Oo nga, ba't ba kasi nag-post ba noon na si Hart ba yun? Hindi ko masyadong, laki, di ako nagso-social media lately eh. Nagpo-post lang ako sa page pero hindi ako nagbabrowse masyado. Yung mga mihis kasi ng mga opisyal din ng gobyerno, huwag kayong masyado nakikialam sa trabaho ng mga mister, ha? Ayan. Kasi iba, nakikialam sa trabaho ni mister. Ayan na. Pati, okay lang na pagwapuhin yung mga asawa niya. Pero, yung mga ganong mga pakilay, mga Grabe ka, Lakay. Sorry pero alam mo, Lakay, naalala ko diyang, meron kasi akong nasakyan kahapon na in-drive driver. Anong in-drive? Bago siya, para siyang Grab. Si Kuya Henaro, alam ko nakikinig to kasi sabi niya, Mama, abangan ko talaga yan bukas. Ayan. So bago pa magkalimutan, binabati ko si Kuya Henaro, siya ay in-drive driver. At alam mo ba, sabi niya, Lakay, dapat ang pangalan ng presidente natin, Andres na lang eh. Sabi ko, bakit? Grabe to si Kuya talaga. Pero alam mo, Lakay, nakakwentuhan ko siya about politics. Talaga? Yes. Ano siya, aktibo sa pakikinig ng mga... Socially aware, ha? Yes, talagang socially aware siya, Lakay. Actually, pinag-usapan namin, impeachment. Dapat si Kuya, anong pangalan niya? Si Kuya Henaro. Dapat Kuya Henaro nga pala, dapat sumali sa sa political discussion sa mga barbero. Good morning sa mga barbero ng Brunos. Ayan. Parang suki ka dyan may daratang barbero dyan eh. Ayan. Si Hill at saka si Kalbo. Siguro si ang daming buhok niyan. Kalbo Standby Val Gonzalez, standby John Di Mahutak. Oras, Sister L. It's 9:26. Ang oras. You're gonna leave me. Cry itong dalawa ngayon, Sister L. Crying time again. Sino ba yan? Ayun ba yung dalawa? Si Kong Arnie Tebes. Ay, akala ko kung sinong dalawa. Grabe sa crying time again. Kasi dadali na sa Muntinlupa. Oo nga, pinapalipat na pala na kayo. At yung isa naman, cry siya ngayon. Dahil, sorry, bypass na siya. Ayan. Si PCO Secretary J. Ruiz. Na-bypass na ba siya? Na-bypass na siya, Sister L. Kaya ang sabi ng Commission on Appointments, kailangan i-re-appoint sa uli ng presidente. Pero ang sabi ng presidente daw kahapon ba yun? Stay put. Ayan. Yes, tuloy ang trabaho. Lakay. Habang di pa tinatanggap ni Tunying, Katunying, meron ba? Parang tahimik mo Bakit tingiti ka lang? Pa-high blood ka lang kanina eh. High blood ko kanina eh. Oo nga naman, tama nga naman. Actually, bastos ka sila kayo kitang-kita pa naman ka sa TV, ha? Ayan. Saka pa, para sa mga organization. Ayan, ang grupo, ha? Kung nag-iimbita kayo ng mga guest of honor and speaker, pagka nagsasalita naman makinig kayo. Tsaka manahimik kayo. Initigil nyo yung bibig nyo. Imbitahan nyo. Pagkatapos, hindi papahingan yung kanyang mga sinasabi. Kasi yun, Lakay? Actually, Lakay, di ba, tinuturo yan sa atin. Di ba, habang lumalaki o pag may nagsasalita, manahimik, makinig. Yes, teacher. Hindi yung gumangawa ka rin. Teka muna, happy birthday muna kay Rene Abinales. Engineer Head, wala bang paramdam si Rene? Ayan. Si Isaiah Kyle Nabablita, happy birthday ng Digital FM Digital Operations. Si Marlon Buena, ayan. Si Vida Marie de la Cruz, happy birthday. At ganoon din si Juancho Roberto Montilla, ayan. Si Juancho, anak ba to ni Ed Montilla? Pamangkin yata. Ganun ba? Ayan, ng RH TV. At happy birthday din kay Jeffrey Briones Daria.
At advance happy birthday sa aking magandang kumare sa Lunes, si Patricia Bernadette Lapid-Lapid. Ayan. Pamangkin Si ba ito? Pat, oh. Ayan, pamangkin ba ito ni Senator Lito-Lito Baka yung asawa Lapid-Lapid? niya, Lakay. Alam ko yung Lapid yung asawa niya. Siyempre, ayan, si parang nakalimutan Ian. mo. Ayan, Si Ian. Lapid. Daming bayan. Alamin nga natin kung ano naging mensahe ng Senate President. Ayan, may nagtatanong dito si Dr. Ruel Aguila. Ayan, Lakay, ha? Ayan, ano ba talaga? Ayan, ano ba ang Senado, ha? Judge ba sila at ang Kongreso ay piskal? Actually, parang ganun na nga po. Ayan, kaya lang sabi nga ni Atty. Roy Macalintal, yung ibang senador, hindi na po judge. Nag-aabogado na. Daming bayan. O nga kasi... although na tayo makukulit nasa media, ayan, dapat kasi, ayan, tama si Senator Ping, ha? Dapat sa issue na impeachment, tahimik ang mga senador. Yes, ayan, wag nagbibigyan ng kanilang komentar dahil magiging bias na ayan, dapat ay impartial. Yes, kaya nagkakaroon dyan, Lakay, talagang kaya hindi maiwasan na ang tao, sasabihin, Diyos ko, politika na naman. Ayan, kakalungkot, ha? Daming problema ng bayan, actually, Lakay, nagtataka nga ako bakit hindi inuuna yung problema natin Ang dami nating problema. Isipin mo na, Lakay, yung mga eskwelahan pala sa buong Pilipinas, maraming problema sa tubig. Walang maayos na malinis na tubig. Sa Siquijor, Lakay, nagkakaroon sila ngayon ng problema sa kuryente. Diyan sa Tacloban, Lakay, ang San Juanico Bridge, di ba, ang Eastern Visayas ay dineclare na under state of emergency dahil dun sa San Juanico Bridge. O dapat, di ba, marami tayong pinagtutunan ng pansin. Hindi lang yan, yung pagkain. Presyo ng bili. Presyo ng bili. Yung 1,000, halos wala na nabibili. Actually, Ateng, totoo diba? ka, Lakay. Kaya nga pag binigyan ka ng 1,000, malungkot ka ba? Hindi, biro lang. Yung 1,000 ngayon, parang 100 na lang nung araw. Ay, totoo yan, Lakay. Yung pag pumunta ka sa supermarket, siguro makakabili ka ng marami. Pagka yung tiggo konti lang, Lakay. Tsaka yung mga brand na, alam mo, tingi-tingi lang talaga po pwede. Ayan. Kaya kung bili ka ng sa sari-sari store, ate, pabili ng 5 pisong toyo. May pinapayagan pa ba 5 piso? Ewan ko ba yung mga... Kasi dati noon, Lakay, alam ko meron. Yung pinapak sa plastic, may ganun talaga. Buhay pa ba yung mga ganun? Parang wala na, Lakay. Kasi nakasachet na rin ngayon yung binibenta Oo nga pala, nakasachet na nga pala yan. Nakasachet. Sandali lang, mga report mo kay Val Gonzales. Ano naging mensahe ng Senate President Chis Escudero? Ayan, may mensahe ba sa mga taga-kongreso? Ayan, kay Speaker, ayan, sa bayan, ayan, nanawagan ba ng pagkakaisa si Senate President Chis? Manoy! Ay, Manoy tuloy. Ilocano to, Manong. Lakay pala ito. Ayan, Lakay Val Gonzales, ano ang mensahe ni Manoy, Senate President Chis, sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Independence Day sa Malolos, Bulacan, Barasoain Church? Valentino. Hindi na raw tama, Mayor. Hindi na raw tama, Mayor at Sister L, ang sinabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ito ang inihayag sa talumpati ni Senate President Chis Escudero dito sa Barasoain Church sa Malolos City, Bulacan ngayong 127th Independence Day celebration. Sabi ni Senator Escudero, ito'y dahil kung susuriin ang salitang pag-asa ay tumutukoy ito sa parating pa lamang o hinaharap, o kung sa kabataan ay huhubugin pa lamang daw. Para kay Senator Escudero, ang kabataan ay hindi na dapat na pag-asa ng bayan, kundi ang dapat ang kabataan ay maaasahan na raw ng bayan. Inihalimbawa nito, Mayor Sister L, ang ginawa ng mga bayaning gaya ni Gato Sir Rizal na 24 na taong gulang lang nang isulat ang Noli Me Tangere, 28 years old sa Bonifacio nang itatag nitong katipunan, 28 anyos si Aguinaldo nang maging unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Senate President Chis Escudero. Ng bayan, kailanman hindi ko itinuturing kapansanan ang pagiging bata. Kailanman hindi ko itinuturing dehado ang nagkataong pinanganak ng huli sa mas nakatatanda sa atin ngayon
na pinanganak ng una sa mundo. Para sa akin, ang solusyon at ang hudyat para tuluyan na talagang maging paraiso ang Pilipinas at hindi pinabayaang paraiso ay kung ang bawat Pilipino lamang, bata man o matanda, bawat Pilipino lamang, mayaman man o mahirap, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, anuman ang kasarian, magkakaisa, magtutulong-tulong. Dahil pag pinagsama natin ang karanasan ng pinanganak sa atin ng una sa mundo at ang lakas at sigasig ng pinanganak ng huli sa mundo, walang dahilan para di natin malampasan anumang hamon, anumang pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Subalit, ano ba ang nakikita natin sa ating bansa ngayon? Imbis na paramihin natin ang pwede nating pagkaisahan, pilit nating hinahanap ang pwede at pinag-aawayan natin. Imbis na magbuklod-buklod tayo tungo sa isang direksyong paraiso minimithi ng ating mga kababayan, pilit tayo nakikipag-away sa ating kapwa Pilipino na tila... Ayan, Mayor, yung bahagi ng kanyang talumpati na kung titingnan mo, ay yung pagkakaisa ang kanyang binabanggit, pagkakaisa ng nakakatanda at pagkakaisa ng ating mga kabataan para pag itinagbuklod, mas matibay daw yon na magpapaunlad sa ating buhay. Pakasaysayan, Mayor, ang Baraswain Church dahil dito ginawa ang Constitutional Convention o yung paggawa ng konstitusyon ng unang Republika ng Pilipinas. Dito itinayo ang unang Republika ng Pilipinas at unang Republika o may tuturing na unang Republika sa kabuuan ng Asya. Sa pag-aalay ng bulaklak kanina, Mayor, ay itong si Senador Escudero lamang ang nanguna dahil late itong si Bulacan Governor Daniel Fernando. Kasama rin sa selebrasyon itong si 6th District Congressman Salvador Ador Pleito na dumalo sa pagdiriwang ng 127th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan dito sa makasaysayang Baraswain Church. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Okay nga Rod, maraming salamat Val Gonzales. Ang gaganda ng mga mensahe, Sister El. Yes, lakay. Pagkakaisa, ayan. Kasarinlan, ayan, pagbuklod-buklod. Alam po niyo mahabigan na itong mga leader natin sa gobyerno. Ayan, pare-pare po ang kanilang mensahe. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanina sa Luneta. Ang Senate President Chis Escudero sa Malolos, Bulacan. At si Chief Justice Alex Diaz-Mundo sa May Kawit, Cavite. Kung sila kayo ay mag-usap-usap. Total, iisa kayo ng layunin. Iisa kayo ng gustong mangyari. Bakit hindi na lang gumawa ng group chat? Oo nga, ano. Diba, mag-usap-usap. Kung walang time ng physical na magkita-kita, may group chat naman. Sino ba ang mga pwede mong maging mediator, advisors, ang mga incumbent top officials natin? Parang di kailangan lakay kung talagang sincere. Pero dapat manguna ang presidente, Mr. President. As the father. Bilang commander-in-chief, bilang ama ng bayan, ayan, dapat kayo po ang gumawa ng paraan para mapag-isa ang ating bayan. And speaking of lakay, may bumabati sa atin ng happy 127th Philippine Independence Day sa ating dalawa daw ni Mayor Noble Worshipful Deo Macalma, si Regional Director Brigadier General Andre Dizon ng Kasurug Caps lakay dyan sa Bicol. Good morning, hi po, Jen. Kuyang Andre Dizon, sir. Ayan, binabati ka ni Most Worshipful Tom Rentoy. Ayan, namimiss ka raw sa Lakan Masonic Lads. Doon ba siya lakay? Kabats ko ito outgoing na siya as a worshipful master. Ayan, congrats. Tapos ka na. Tapos na tayo. Tapos na ma-stress. Ay, nako. Hindi na masyado absent sila. Ay, di, charot lang.
Sandali lamang, report muna mula kay Jun Di Makutak. Anong report ni Jun? Lakay, nakakalungkot ito dahil mayroon dalagita, lumabas lang ng bahay para maghanap ng signal sa kanyang cellphone, Lakay. Pero bangkay nang natagpuan sa isang creek dyan sa May Cotabato. Huwag mo sabihin ni rape pa siya. Alamin natin, Lakay, kung anong nangyari dito at Diyos ko, 18 years old pa lang to, Lakay. RH19, Jun Di Makutak, Jun. Yes, Sister Al, Mayor, nagulantang ang community sa bahagi ng Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province dahil sa natagpuang isang bangkay ng babae na hubot-hubad at halos mabiyak ang ulo. Tabi-tabi po. Sa ating sa Makilala Police Office, residente rin ng community ang biktima na hindi nakauwi sa kanilang tahanan. Itong isang 18-year-old na dalaga makaraang magpaalam sa kanyang ina nitong June 10, alas 7 ng gabi na kanyang cellphone sa labas ng kanilang bahay. Na-discover ang bangkay nito na hubot-hubad sa isang creek sa bahagi ng Boy Scout camp ng Bertuta. Nilalang si Rona Mar Patricio, resident ng Procdoria, Old Makilala. Tamo ng sugat sa harap at likod ng kanyang ulo na sa post-mortem examination. Sa kasalukuyan ng PNP, ang compound na camping hinina lang sa lugar na ito krimen at nasa paligid lang ang makilalang nila mo please kaugnay sa magpuntahan at magdala ng tipo para magamit sa sandaling kailangan ng umulong. Page 19, June Di Makutak. Yan, yung nawawala yung signal ni Jun. Yung nangyaring krimen, kasing sama ng signal ni Jun Di Makutak. Medyo mahirap yata yung signal sa area ni Jun, Lakay eh. Daming bayan. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Ano ang latest sa kamera? Ayan, busy-busy ang mga nasa prosecution ngayon ha? Abay din natin matawagan si Congressman Flaking. Ayan. Si Flaking. Parang si Prime Minister Wong magaling mag-gitara. Ayan. Sino? Congressman Marcelino Libanan ng 4Ps. Ayaw nga, naalala ko dati. Nung nakaraan, nung nabanggit mo nga pala. Ayan. Si Congressman Joel Chua. Ayan. Manila. At saka si Congresswoman sa Batangas. Si Luistro. Jinky ba pangalan? Jinky Luistro. Jinky. Sige, naka-off da ang mga cellphone kasi holiday. Sabi niya, hello, Independence Day, holiday. Tama na muna yung pangungulit ninyo. Pero alamin natin mula kay Manang Milky Rigunan na mamaya. So, ngayon, paano nga gagawin ng prosecution ngayon ng Kongreso sa ibinilik na articles of impeachment? Ayan. Anong mangyayari Magkaroon ba ng stalemate dyan? Standby Manang Milky Rigunan. Standby Miss Sofia Gans sa ating Your Business is Our Business. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:47. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa Sister L. It's 9:49. Alamin nga natin ang latest mula sa Kamara. Ngayong din natin na matawagan ang mga members ng prosecution panel sa impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Eto muna. Attorney Mansa Carpio, apo, naimbag bigat Beri. Ayan, kumusta ka na, second gentleman? Eto, naging botohan ng Senate Impeachment Court ng irimadang Articles of Impeachment maaga pa para sabihing ito daw ay resulta din ng hatol kay Vice President Sara Duterte. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, hanggat hindi daw na ipipresenta ng House Prosecution Team ang mga ebidensya na nakapaloob sa Articles of Impeachment premature na sabihing mayorya ng mga senator judges ang boboto sa acquittal ni Vice President Sara Duterte. Ang kay Representative Jervil Luistro ng Batangas, isa sa miyembro ng 11-man House Prosecution Team, premature na gawing basehan sa magiging desisyon sa Senate Impeachment Court ang naging botohan ng i-remand nila ang Articles of Impeachment. Base kasi sa resulta ng botohan, 18-5 ang boto ng i-remand o i-desisyonan na ibalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment. Sabi ni Luistro, hanggat hindi natatapos ng House Prosecution Team ang presentasyon ng mga ebidensya, maaga pang sabihing mananalo ang depensa. Narito si Congresswoman Jervil Luistro. Hirap pong isipin o sabihin na yung boto kahapon, ayun na rin ang magiging boto sa impeachment case sapagkat wala pa po ni isang ebidensyang naiilatag ang prosecution. No? Until and unless we are done with the presentation of all the evidence, I think that's the time we begin to think ano kaya ang magiging boto ng ating mga senator judges. Una rito, Lakay at Sister L, magsusumiti nga ng motion for clarification sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Team. Ayon kay Luistro, sobrang malalabuan sila sa utos ng Senate Impeachment Court na i-remand o ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ayon kay Luistro, hindi nila sinusuway ang Senate Impeachment Court at gusto lamang daw nilang makuha ang clarification. So, usapin naman, Lakay at Sister L, na idudulog ng prosecution team sa Korte Suprema ang naturang usapin. Ayon kay Luistro at sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Team, hindi pa daw nila ito kinukonsidera dahil hintayin nila ang magiging tugon ng Senate Impeachment Court. Yes, Lakay? Milky, tanong, ayan, gasmati ang Senate President Chise Escudero. Ayan. Paano kung ayaw sagutin nga ng prosecution panel ng Kongreso, ng Kamara? Yung pagbalik, return to sender. Ayan. Ni Elvis Presley. Ayan. Return to sender. Paano mangyayari? Stalemate yan. Paano yan? Sinong tatawid ba yan sa susunod na Kongreso? Ayan, isa pa yan. Back to zero ba yan? Yung clarification number 2 na dapat daw tinatanong kung sasali ba ang 20th Congress. Sabi ng Kongreso, teka muna, outside the equation pa yan. Hindi pa umaabot dun sa 20th Congress. Okay. Anong senaryo? Anong senaryo man ang Milky ngayon? Ayaw nila rin pangunahan kasi bibigyan din talaga nila ng pagkakataon. Dapat talagang sumagot daw ang Senate Impeachment Court. Kasi, Lakay, ang problema ngayon ay wala na sa kumbaga ay prosecution team dahil ginawa na nila ang kanilang trabaho. Ngayon, ang pagdedesisyon sa lahat ng usapin ng impeachment ay nasa Senate Impeachment Court na. Kasi lahat daw ay naibigay na. Tapos na daw ang papel ng prosecution team. Ngayon, sa usapin naman ng timeline na pag-uusapan, kasi matatapos na. Actually, kahapon, Lakay, at Sister L, Senate adjournment na tapos na. Ang sabi ng mga prosecution team ay hindi nagtatapos
ang papel o tungkulin ng Senate Impeachment Court dahil nag-adjourn na ang 19th Congress. Sa ilalim daw ng ating saligang batas, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Ibig sabihin, kahit na magbabakasyon na sila, ay dapat titignan nila ang magiging proseso ng impeachment trial. Ayan, alam mo, Manang Milky. Ibinabalik nila ang bola lakay sa Senate Impeachment Court kasi tapos na yung kanilang papel na isumite na nila. Actually, dapat hindi nga daw dinidismiss na hindi pa nila binasa yung articles of impeachment sa harapan ng Senate Impeachment Court. Alam mo, pagka nagsalita ang mga abogado at mga constitutionalist daw, malilito ka pero may kanya-kanyang punto. Tama rin kung minsan, Pag pinagbangga mo, make sense, sabi nagme-make sense. May mga basihan, kaya lang sabi ko, iba-iba talaga opinion. Pero ba talaga kasi nakalagay sa batas? Ayan, forthwith ang nasa batas. Yun nga lakay, di ba? Yun yung nakalagay doon na medyo nagpapalito. Kasi ngayon, dalawa na daw ang dapat na ipaliwanag nga ng Senado Yung forthwith, hindi pa nga daw nila nididesisyonan yan. At ngayon naman, yung remand, hindi pa rin nila pagdidesisyonan. First time na mangyari yan sa impeachment cases, Manang Milky, na ibalik ng impeachment court yung articles of impeachment sa sender. Ayan, back to sender, sabi nga. Unprecedented nga daw yan, sabi ni Attorney Mac. Never done. Teka muna. Kasi nga, ang sabi nga ng prosecution lakay sa Sir L, maaga pa kasi titignan daw natin yung figures 18.5 o sabi mo na 17.5 excluding the Senate President. Ang sabi naman ng mga prosecution, hindi nyo pa nakikita yung ipipresent namin, baka naman magbago ang kanilang posisyon. Dahil hindi nga sila nabibigyan ng pagkakataon lakay 7 articles of impeachment ang ipipresenta nila at matitindi daw yung kanilang mga ebidensya. Ayan, eto paano yan Judge Berna Cabiles Torneros pag di sumunod ang prosecution ng Kongreso, impeachment court na yan, na korte na yan, pwede ba silang i-contempt ni presiding officer Senate President Chis? Ayan, Chief Justice Jesmundo, Kaya mukhang aabot pa ng Supreme Court, Baka matapos ang impeachment, 2028 na. siguro. Sabi naman yung lakay, 2028 na presidential election. Kaya nga, siguro natutuwa si Vice President Inday Sara Duterte. Sige, away kayo, May mga abogado na ako sa Senado. Oo, 17 yata yung tinitignan ng mga Pero anyway, ang sabi nga doon, kasi nag-press con kahapon ng umaga si Senate President Chis Escudero at ang sinasabi niya, hindi kami magka-level ngayon ng Kongreso. Ibig sabihin, kasi korte na sila. Equal sila lakay. O co-equal sila dapat. Pero ngayon, ang senaryo, kami ang korte. Impeachment court na, korte na sila. So kami ang mag-uutos. Ang sagot naman ng prosecution team kahapon, at this point, yung hinihingi namin na motion for clarification ay stand ng liderato ng Kamara na rin dahil ang term ay parang nabastos sila dahil ang pumirma dito ay more than 200 congressmen. Pagkatapos ay ipapabalik lamang yung articles of impeachment na hindi man lamang daw nabasa sa harapan ng Senate Impeachment Court. At yung botohan daw, hindi dapat nagawa yun. Dapat yun ay gagawin ng depensa at sa harapan ng Impeachment Court. At kung ito'y dapat bibigyan din sila ng pagkakataon na mailahad yung kanilang panig. Ayan. So, abangan na natin yan naman ng Milky, Lalo dati hindi nagsasalita ang Speaker Romualdez, nagsasalita na rin, Baka mamaya magsuntukan na ni Chis Escudero niyan. Ano ba yan? Wala yung senaryo doon sa naging senaryo between Senators Robin Padilla and Joel Villanueva. Ang hinihingi na lang nila, clarification. Ang sabi nga nila, hindi daw nila kumbagay sinusuway ang Senate Impeachment Court. Gusto lamang daw nila clarification. Bakit ni-remand? Dahil naibigay na nila yung articles of impeachment. Anyway, sige, abangan na natin. Kaya lang, sabi nga natin, pwede ba unahin mo na si Vicente Chan? Ayan.
Bisin ang tiyan, ayan, gutom ang sikmura, ayan. Pwede ba, yan muna, ang taas ng inflation, ayan, ang taas ng bilihin, ha? Pagkatapos, away-away kayo, palibhasa ba, approve na yung 10 billion budget ng Senado? 10 billion nga ba? Ayan, ay, Oo, nasabi mo Lakay, si Vicente siya nalulungkot din ng Kamara dahil nag-deadlock for the 200 peso legislative hike. Kasaya ng nila. Kesa yung mga kaya kesa yan ang inuuna, ayan, politika. Ayun, nako, kakalungkot. Anyway, tayo magawa, malalaki na sila. Kaya lang off mic kasi Sir El. Alam mo Lakay, sa holiday dapat masaya ako. Kaya nga, nalungkot ako lalo. Bira naman kung parang ano to parang nakita magulang mo nag-aaway. Ayan. Parang wala kang peace of mind. Tayo mga anak na nanonood. Apektado. Ay talaga, ha? Ano ba ito, ha? Ay, nako. Hiwalay. Ayan. Hiwalay. Ang dikulor sa kaputi. Separation na agad. Wala bang batian muna. Hiwalay agad. Diyos ko po. Anyway, maraming salamat Manang Milky. Happy weekend at happy Independence Day. Wala pa, Lakay. Friday pa lang bukas. Di ba Biyernes nga? Itong si Tonying kasi tsaka si Jerry laging weekend kasi. Nahahawan ako, nalilito na tuloy ako sa araw ha. Lunes pa lang, happy weekend na. Okay, maraming salamat Manang Milky. Nawala na. Nawala si Manang Milks. Ayan, ba't mo pinutol, Lotto King? Your business is our business. Yata yung linya, Lakay. Samantala sa balitang negosyo naman, Jetstar Asia. Bago yung negosyo, ayan, sabi ni Chairman Altenco ng Pagcor, abaya para sa mga enthusiast sa photography, amateur man o professional, ayan, hanggang July 31 na lamang ang deadline, ha? Kaya sumali na kayo, ayan. At sabi ni Chairman Tenco, ang tema ng photo contest ng Pagcor ay infrastructure for economic development. Ayan, dapat itong pinag-uusapan ng mga nasa executive, legislative at judiciary. Formal nang binusang nga na sabi nga photo contest noong February 1 kaya hanggang July 31 yan, kaya bilisan po ninyo, ha. 3 category ito, merong conventional, mobile at drone. Ayan, at syempre ang tema, ipakita ang mahalagang papel na maproyektong pang-infrastruktura tulad ng highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ay, teka muna. Sandali lamang, Miss Sofia Gans. Mukhang may bagong issue ngayon dyan sa Department of Health, ha? Abay, di ba kaya away-away ito? Dahil ang Health Secretary, the traveling guest secretary, abay yung kanyang undersecretary, Sister L. Yes, Lakay. Nire-assign yung kanyang USEC, ha? Ay, sinong USEC? O yan, si USEC Dr. Emmy Lisa Perez Chong. Si USEC Chong? Yes. Inire-assign ni Secretary Ted Herbosa to oversee the oral health program and Philippine medical travel. Aba, and wellness tourism program. Aba, ganun ba, ha? Ano ba yung dating position niya? Ayan, aba, di siyempre, kung ayaw pumasyal si Secretary Ted Herbosa sa mga ospital, di ikaw na lang, bahagi ng tourism. Di ko na mabasa masyado Anyway, so yan po, ha? Gumagawa ng Rigunon ang ating Health Secretary. Ayan, mukhang passing dibak, Your business is our business. Oy, Lakay, may nanonood sa atin dyan sa may Club Intramuros. Batiin natin si Kuya Archie de la Cruz at Rosel ng Club of Intramuros Golf Course, Lakay. Ayan, nanonood sila sa atin. Nag-send pa ng picture ang anak ng Supremo na si Florante Rosales. Ayan. Oy, shout out sa inyo dyan sa mga taga Club Intramuros Golf Course. Alam mo na, natutuwa tayo minsan
Minsan, Sister El, Yes, dahil yung mga TV monitor sa mga golf clubs, ayan, parang Naka-DZRH. parang Toyota Alabang, naka-monitor sila nanonood sa DZRH. Naka-default. O, totoo yan. Lakay sa Toyota Alabang, natatawa ako. I-replay na. Anong taon pa kaya program natin yun? Live naman. Ayan. yung iba, Lakay. Ganun ba? Talagang sabi ko nga, siguro tapos na yung live, kaya replay na yung pinapanood. Ganun ba? Ayan. At sabi ni Ricky Boy, ayan, pakibati rin ang pa-congratulate si Justice Raul Bautista Villanueva from Narbacan, Ilocos Sur, Lakay. Ayan, sabi ni Ricky. Ayan, ano pinadala ni Ricky? Ricky Davao? Ricky Davao? Actor yun. Hindi, kay Senator Lito si Sir Ricky Ilieto. Ayun, Ileto. Ayan, Ilieto. Ileto ba, Sir Flor? At of course, ang Supremo. Ayan. Huling araw na nila, Lakay. Sa June 30 ba? Tapos na sila. Ayan. At congratulations. Tatawid nga pala siya. Congratulations muna kay Senator Kiko. Ayan. May Thanksgiving party siya kagabi. Ayan. Masaya ang Senator Kiko na nag-iba na ng kulay from yellow to green. Oo nga, green yung color niya, no? Pero green, pink, may red, yellow, lahat na nga yata ng kulay nandun, Lakay, di ba yung heart? Sabi na niya, Green Revolution. Your business is our business. Pero ito, Lakay, malungkot dahil ang Jetstar Asia, magpermanente na silang magsasara. Simula sa July 31. Alamin natin kung bakit mula kay Sofia Gans. Sofia. Asan si Sofia? Yuhu. Bakit wala? Ayaw? Ayaw? Bukas na lang daw? Bukas na lang? Gusto, pwede rin sa Sabado. Ipasok ko sa programa ko. Ayan, Spotlight. Ayan. Wala na? Asan si Sofia Gans? Wag na, yaman na. Bukas na lang. Okay, bukas na lang. Road is long with a many winding. Single L daw yung apelyado ni Ricky, kaya so, Ileto lang. Ayan. At chill lang po, mahabigan. Ayan, holiday. Kala ko ito, Biyernes, Huwebes lang pala ngayon. Oo nga, nag-happy weekend ka kay Manang Milky. At ayan po ang kabanan din palatuntunan damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Happy Independence Day. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binohan na Wonder Woman. Ayan na, successful yung golf tournament ng TM Calamasonic Lads kahapon. At part ang proceeds ay maraming salamat po sa mga donors. Secretary Dong Mendoza, maraming salamat. Masama talaga biruin to si Secretary Mendoza, no, Lakay? Sinabi mo. Pumapatol eh. Yung Ed Tolentino at lahat po ng mga sumuporta sa fundraising ng TM Calaw Lads. Ayan. For a cause. Binaban sa Bubit Cup. At least, Lakay, marami na naman kayo matutulungan. Ang part po ng proceeds, kinita po ay mapupunta sa DCRH Operation Tulong. Thank you rin sa mga players na dumalo. Ayan. Lalo mga kuyang din at mga mista sa Sandigan 82. Bye-bye. Stay safe. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
day. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mental and plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.